Kapag binabanggit ang mga anak ni Adan at Eva, ang unang naiisip ng mga tao ay ang kwento ni Cain at Abel. Ngunit madalas na nakakalimutan ang iba pang mga kwento sa Biblia na naglalarawan ng iba pang mga anak na lalaki at anak na babae ni Adan at Eva. Sa video na ito, itututok ko ang aking pansin sa mga anak na babae ni Adan at Eva. Sino-sino ang kanilang mga anak na babae at ilan sa kanila ang nabuhay. Gamit ang mga pinagmulan tulad ng Aklat ng Jubilees, ang banal na Biblia, at sinaunang tradisyon, tatalakayin ko ang kasaysayan ng mga anak na babae ni Adan. Kaya kung ito ay nagbigay interes sa iyo, huwag mag-atubiling mag-like at mag-iwan ng iyong komento. Sumama sa akin para sa karagdagang nilalaman ng kwentong ito, ang kwento ng mga anak na babae ni Adan at Eva. Ang isang paksa na bihirang talakayin, madalas na hindi pinapansin ng mga teologo, mga iskolar ng Biblia, at kahit na ng mga mausisa hinggil sa mga banal na kasulatan, ay ang misteryo na bumabalot sa mga anak na babae ni Adan at Eva. Karaniwan, binabasa ng mga tao ang Biblia at nakatuon sa mga kilalang anak na lalaki ni Adan at Eva. Si Cain, ang panganay, at si Abel, ang ikalawa. Ngunit madalas, nakakalimutan nila na si Adan at Eva ay mayroong maraming anak na babae, tulad ng binabanggit ng teksto sa Genesis Kapitulo 5, bersikulo 4 hanggang 5, na naglalaman ng kakaibang impormasyon hinggil sa mga anak na lalaki at anak na babae ni Adan. Sinabi sa teksto na ito na pagkatapos ipanganak si Seth, si Adan ay nabuhay ng 800 taon, kung saan ipinanganak niya ang mga anak na lalaki at anak na babae, na umabot sa kabuuang 930 taon ng kanyang buhay hanggang sa siya ay mamatay. Hindi nagbibigay ng mga pangalan ang Biblia ng mga anak na babae ni Adan at Eva, ngunit mayroong ibang teksto mula sa mga sinaunang tradisyon ng mga Hudyo na nagtatakda ng ilan sa kanilang mga pangalan. Kaya batay sa Aklat ng Jubilees, aking babanggitin ang mga pangalan ng ilan sa mga anak na babae ni Adan at Eva, ayon sa mga sinaunang tradisyon na nag-aalok ng mga kaalaman hinggil sa mga hindi gaanong nasilayan na itong mga karakter. Para sa mga hindi pamilyar, ang Aklat ng Jubilees ay kilala rin bilang maliit na Genesis dahil sa koneksyon nito sa salitang Jubilee na nangangahulugang kasiyahan. Ito ay bahagi ng apokrypal na lumang tipan at nagkukwento ng paglikha ng mundo, ang pagbuo ni Adan at Eva, matapos ang pagkahulog at mga kwento ng iba't ibang mga karakter sa lumang tipan. Bagaman hindi ito kamakailang teksto, ang pinakamatandang manuskrito na mayroon tayo ngayon ay nagtataglay ng petsa na bumabalik sa mga 700 BCE. Ngunit itong manuskritong ito ay isang kopya lamang ng mas lumang gawain. May ilang iskolar na iniuugma ang Aklat ng Jubilees sa Aklat ng Kronika, na nagmumungkahi na si Ezra ang sumulat ng teksto. Ngunit sinasabi ng Aklat ng Jubilees na si Moises ang tunay na may akda nito na nakatanggap ng paghahayag mula sa isang anghel sa bundok ng Horeb. Kahalintulad ng nabanggit sa Biblia na si Moises ay naglaan ng 40 araw at 40 gabi sa bundok ng Horeb nang walang pagkain o inumin na tubig sa harap ng Diyos. Sa konteksto ng kasaysayan, hindi natin maaring itakwil ang posibilidad na si Moises ang totoong may akda. Ang Aklat ng Jubilees ay may malaking impluwensiya sa kulturang Israelita na may ilang kopya na ipinamamahagi sa mga tao. Bukod dito, binabanggit din nito ang isa pang misteryosong apokrypal na aklat, ang Aklat ni Enoch, na kilala sa mga unang Kristiyano at naging bahagi pa ng biblikal na kanon na ginamit nila. Ngayon, bumalik tayo kay Adan at Eva. Ayon sa iba't ibang sinaunang Semitiko, Abrahamic na tradisyon, ang unang anak na babae ni Adan at Eva ay tinatawag na Avan. Ang Avan sa Phoenician Hebrew ay nagdadala ng kahulugan ng lakas o kasamaan. Kaya naman, siya ang asawa at kapatid ni Cain, na isa ring anak ni Adan at Eva. Ayon sa Aklat ng Jubilees, siya ay nagkaanak kay Cain at isa sa mga anak na ito ay tinawag na Enoch. Ang pagtatayo ng isang lungsod na pinangalanan ng kanyang anak ay nabanggit sa Biblia bilang isa sa mga nagawa ni Cain pagkatapos ang kanyang ginawa kay Abel. Ang lungsod ay tinawag na Enoch bilang karangalan sa kanyang anak. Ang pangalan na Avan
ay nabanggit sa aklat ng Jubilees at iba pang Abrahamic na mga teksto. Ngunit sa ilang mga teksto tulad ng Cave of Treasures, siya ay tinatawag na Kelima. Sumakatuwid, si Kelima ang asawa ni Cain at ang unang anak na babae ni Adan at Eva. Ayon sa mga tradisyon na ito, ayon naman sa ilang mga sinaunang Semitikong tradisyon, ang ikalawang anak na babae ni Adan at Eva ay tinatawag na Azura. Si Azura ay naging asawa ni Seth, ang ikatlong anak na lalaki ni Adan at Eva na isinilang pagkatapos mamatay si Abel. Ang pangalan na Seth ay may mga etymological na mga ugat sa Hebrew at maaring kaugnay ito sa ideya ng kabayaran o kapalit. Mahalaga ito sapagkat pagkatapos patayin ni Cain si Abel, itinuturing si Seth sina Adan at Eva bilang kapalit sa kabayaran para sa pagkawala ni Abel. Siya ay itinuturing na isang matuwid at masiglang inapo, at sa kanyang lahi ipinapakita sa Bibliang naratibo na patuloy ang pagsamba ng tao sa Diyos. Bukod dito, ang lahing mula kay Seth ay mahalaga sa Biblia sapagkat ito'y nagdadala kay Noah, na naglaro ng mahalagang papel sa kwento ng baha.